Quick review. Okay. Yung last game is chess.com. Uh, so, queen pawn opening. Formation na stone wall. Okay, standard. Okay. Ito. Of course, maraming open variation. Pwedeng ito. Pero hindi na stone wall yan. It will be called a system na after push dito. So, skip muna natin and stop tayo sa ano. Pwede ka rin tumalon dito para talon. Pero, mas tama ito. Kasi, immediately, pwede na siyang tumalon dito pag tumira ko na iba. For example, ganon, pwede niyang talunan na to. So, siya na yung unang nakaporma ng stone wall. Equal lang to, pero naunahan ka na niya. So, hindi yan yung purpose natin is tayo yung makatalo ng knight, siya yung hindi makatalon. So, mas priority natin i-prevent muna yung possibility jump niya sa e4. So, ito, tama lang to. Okay, then, ayan na, formation. Okay, since di naman makakatalo na yan dyan, kakainin, bagsak 10. Okay, I develop na to. Okay, so opening theory lang yan. Develop your pieces early. Hindi mo naman pwede develop earlier yan kasi nga bablokan niya itong pawn. Hindi ka na makakapag-stop. Although, may ganyang opening na yung Coldy system. Okay, Penseto. Common yan. Ito, okay lang to. Kaya lang, most of the time, tinitira to as as a defense move. Usually, for example, tumira to dito, automatic pinupush yan. Kasi pag pinush yan dito, may maatrasan yung bishop. Hindi matatrap. Pag hindi mo pinush yan, nari nag-castle ka. Maaalis yung bishop doon sa intended diagonal niya dito. Napakalakas ang bishop dyan. So, as much as possible, mini-maintain sa diagonal to. Pero in this case, hindi naman kailangan kasi wala pang threat. Kumbaga, priority mo muna yung development. So, mas okay castle ka na lang muna. Kasi, wala naman immediate threat dito. Kung tumira yung knight dito, ito may threat na naman knight dito. Atakin yung bishop. Pwede ka na mag-push. But the point is, alam mo idea na ito. Ito pinupush ka agad to pag may pawn dito para may matrasan yung bishop. So, okay. So, yan na. Naka-stone wall formation na. So, ito yung regular stone wall formation. Okay. Again, actually ito, madali lang siya maka-equalize dito. Pwede niya nga kainin to eh. Kain, tapos dito. Okay. As you can see, although ito magiging weak pawn kasi. Eventually, pag dito, pwede bumagsak yan. Okay. But the point is, ayan, normal to, queen side expansion kasi sarado na yung center, hindi na siya makatake dyan. Naghanap na siya ng break dito sa side. Etong king side naman, sa'yo itong king side na to, ikaw naman yung atake dito. Nandiyan nakatungtong na pyesa mo, yung rook. Okay? So normal to, na ito nga yung stone formation. Ang threat niyan dito para i-pressure itong pawn na to. Okay? So eventually siya na-sacrifice yung bishop. Kung hindi niya gagalawin yan, then makakapag mate ka or mate yung or babagsak yung pieces niya or queen. Okay? So usually nai-irritate sila dito. Minsan nagkakamali or madalas nagkakamali yung mga 1400 below players. Minatras to. So natras nila para mapalayas tong knight na to. Sorry. Para ipupush nila to para palayasin. Kasi ayaw naman nila kainin to, which is tama naman. Na huwag kainin kasi ikaw kakain ka rito. Itong papangkain mo lagi. Bakit? Itong weakness ng stone wall, itong bishop na to. Bad bishop to, hindi makakilos kasi lahat ng pawn nasa itim na nasa same color ng square niya, which is yung dark square. So itong bishop na to, kulong, hindi makalabas. Pag kinain niya, ano yan, unti-unti makakalabas yung bishop. Okay?
Hindi mo siya pwede pumunta na naman dito dahil protektado mo nga yan. Babagsak yan eventually. Pwede ka pumunta rito. Threatening kainin. Diba? So, unti-unting nakakalabas yung bishop mo pag kinain yan. Ayan o, nawala na to. Ito na lang kailangan mo na lang i-push or exchange yan. Makakalabas na. So, hindi talaga kinakain. Almost always yung central line. Pero dahil sa inis nila, very common na gusto na palayasin ang pawn yan. Tapos pag ginawa nila yan, sorry, ano ito, ayan na, pwede ka na mag-grave cave. Ang tawag dito yung grave cave sacrifice. Itong pawn na to kasi, this time, pag atras na ito, wala na yung knight, hari na lang didepensa. At nakapwesto na yung rookmate dito, prepared na. So, pwede mo kainin yan. Check. Pagkakain, check ka na naman, tempo, win. Okay? Kaya pwede yung mga dito, may knight, bababa. Tapos papasok na yung queen mo. May threat ka ng checkmate dito o kaya dun sa dulo. Dalawa threat. Pag bumalik to, dinidepensahan to, dito ka naman checkmate. So wala na to, talo na siya. Ang solusyon lang dyan, bablokan niya to. Pero kakainin mo lang libre. Threat ka na naman matitira, hindi na mapipigil. Hindi naman siya pwede gumawa ng takasan dito kasi may knight, hindi rin makatakas. So yun yung power niya. So tanda mo lang yung standard formation nito. Ayan. Ito hindi mo po pwede gawin kasi may knight pa. Kakainin na niyan dyan. Wala pa sa pwesto yung rook. Pero madalas matras yan. Matras yan. Inaalis yung knight para dahil naiinis sila rito. O kaya minsan kinakain nila. Diba? Pagkain dito atras. Pwede na naman yan. Diba? So, pwede ka na naman gano'n. May threat ka na naman. Although ito, this time, wala na yung knight mo. Pwede na siyang gumanatakasan dito. Pero, kung ganyan, diba? Pwede rin naman. Tabla pa rin. Pag pinilit niya, ay talo siya. Kain. Persado to, tapos check po. Okay? So, kaya mahal yung puzzle kasi dapat very sharp ka dun sa mga ganyan tactic. Yun ay ka matras. Hindi mo siya matras dito. So, yung tira na yan is actually a obvious blunder. Sabi ko nga, 20 tira yung kalaban at titira ka. Madali lang naman yan. Bawat pesa, bawat gumalaw yan, lagi siyang may iiwanang square and undefended. Mag-iiba yung posisyon. May iwan siyang square, may iwanan siyang weaknesses, at may siyang bagong mga kokontrolin. So, pag-ibig niya rito, ito yung bago niya kinontrol na diagonal. Pero may iniwan siya, iniwan niya itong knight, undefended. Pwede mo na kainin niya. May threat pa sa queen. Paggalaw ng queen, kain ulit, check, exchange na, tapos kain. Damo ka na isang buong pyesa. So, blunder yun. Anyway, hindi mo nakita. Tumira ka lang dito. So, okay lang to. In normal positions, kung di libre to, talagang ito yung best kasi kailangan mo i-maintain yung bishop na yan. Yan nga yung main attacking piece mo. Piece. Ano i-realize yan, bumalik ng depensa na. So, ito na, ito yung full formation ng Stonewall na plan. So, ito yung atake ito. Directly sa ari. Nagdidepensa lang knight at king. Okay? O, ito na. Mga chamber ng gusto. Dali lang. Ito na yung Greek gift. Pwede ko din mag-Greek gift kasi nandito yung rook. Okay? So, ready na kasi yan. So, tingnan mo. Supposed to be, dapat ginawa na rito. Ganyan. Kainin na to. Pagkain niya, yun ulit. Pasok na queen. Nandiyan na yung rook. Wala na dito. So, try mo kainin ito. Pag umalis yung knight dyan, mati ka naman siya doon. Dulo. Okay? So, again, pag pumo siya, kaya pa rin mati. Kasi nga, may knight dito. Wala naman tatakasan yung hari. Okay. So, again, ang solusyon lang dito, ibigay niya na lang yung reina niya. Okay. Which is completely winning na. Wala ka nang gagawin dyan kundi mag-exchange na lang.
So, magpapalit ka na lang ng ibang pyesa para wala na siyang pag-asang kumonter. So, hindi mo nakita yan, pero tanda mo information na yan. Bishop, knight nandito, rook nandito, tapos knight lang dito. At yung other knight wala dito. Ito. Kasi kung nandito tong knight na to, mawala ng silbi yung bishop sacrifice. Pagkakain, pagka-queen dito, tatalon lang ulit itong knight dito, magpapatiktahan. So, since yung knight wala naman dito, effective yan. So, very, 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 very common yan lagi, almost always sa Stonewall. SMS only, since all sites. So, ito, na mismo, ito, no, tama to kung nadepensa niya to. So, ang dapat tirayan niya kasi, kunyari, ito, para wala ka ng sacrifice. Okay, so kailangan mong buksan. So ito na yung tama. Okay, susunod niyan, bibigay mo na naman to. For example, tumira siya dyan. Pag kayang ganyan, pwede na, balik na naman dun sa Greek gift. Ngayon, wala nang pang-block ng bishop, malala na, mate na. Wala nang pang-block. Okay. Paano pag umali yung kahari? Pwede kainin to. Diba? Tapos kakainin mo to, may mate ka na. Kinain mo to. Kinain yan. So, pwede ka na. Check to. Again, ito yung halaga ng puzzles. Pag solve ka ng puzzles, mabilis lang makita mo to. Check, discover. Pag umari yung bishop, check. Ate. Okay. Pag di mo marang bishop dito, eto na, puzzle na naman to. May 10 to. Check. Mate. Kaya walang ginagawa yun kasi para wala na siyang time magdepensa. Kasi check yan eh. Kung gagawa ka pa ng iba, pwede pa siyang makano. Kunyari, ito, queen. Pwede niya pakainin to. Hindi ka na makakamate. Takasan na. Hindi ka tulad ng check, kaya halaga ng check is wala siyang time magdepensa. So, chinek mo dyan. Sacrifice mo. Check na naman, wala siyang panahon para kainin yung bishop. Then, mate na. So, always look for checks pag ikaw matake kasi forceful moves yun. Yung kalaban, wala siyang choice kundi iparin check o isolvin yun. Wala siyang time magdepensa. So, yun. So, normally, ito, common, tama itong tama depensa niya. Pero dito palang panalo na yun eh. Kasi may kamali siya rito. Pwede mo na i-Greek gift. Gawin siyang Greek gift sacrifice. Pinasacrifice yung bishop sa 7. Okay. Ngayon, wala na. Na-block na. Pero ito, pinning ka na rin dito. Kasi nga, naka-form na lahat eh. Nakaturo na. So, ito, tama to. Tama yan to. Kasi nga, mabubuksan na naman yung bishop. Kaya mahalaga ng bishop. Buti hindi na exchange. Kaya naagapan yung bishop na yan. So ito, completely winning naman na to. Panalo ka na ng knight. Pwede mo may atras na lang yan. Wala lang issue. So, pwede mo na atras siya. Tapos hanap ka na exchanges. Pag lamang ka na ng pyesa, ma-exchange mo na yung lahat ng ibang pyesa para wala na siyang chance ng kumanta na tap. Tama yan, empasan. Pwede mo pa nga kainin to eh. Bakit? Mapipin to. Tingnan mo rin pag sa may pin, almost always winning. Okay? So, I mean, yung pin na ba to, tawag dito absolute pin. Nakapin yung pawn. Kasi absolute pin, itong pawn to, kahit anong mangyari, bawal mabante, bawal gumalaw. Kasi yung hari yung nasa likod. Okay? Yung regular pin, pag regular na piece lang yung nasa likod, kasi kahit na, pwede mo pa rin naman i-abante yun. Malalaglag lang yung piece na nasa likod. Kunwari queen to. Queen yan. Pwede nyo pa i-abante ito. Malalaglag yung queen. Pero ito, hindi nyo talaga pwede yung galawin to. So, technically, this is useless. So, pag nakakita ka ng pin, tanda mo, yung pyesa na yun is useless. Kung ano man ang inaatake o dinidepensa ng pyesa na yun, is walang silbi. So, ito, since naka-absolute pin yan, hari yung nasa likod,
wala 'tong nidedepensahan. Pwedeng tumalon yung queen mo dito, check. Hindi naman makakain kasi nga pin, naka-pin. So, wala siyang choice. Ito. Okay. Kain ka na naman dito. Check ulit. Wala na naman niya umiwas o i-block. Either iwas o kaya i-block. Mate. Ito yung power ng knight dyan. Di ba katakas? Okay. So, again, sabi ko, napakahalaga ng puzzles. Ito, tapos na kagad to kung nagsasolve ng puzzles tapos sanay ka sa ganito information, alam mo na winning na to. So, puzzles kasi ilan na yung dumaan? Tatlong tactics na yung dumaan na lumampas. Dalawang bishop sacrifice dito nung una. Ngayon naman rook sacrifice. Kasi masosolve yun kung ikaw mahilig ng puzzle, makasolve ka ng puzzles. Okay? So, ito, winning ka na. Laman ka rin naman ng isang pyesa na. Wala ka na gagawin dito. Pwede mo na exchange yung mga pyesa tapos na eh. Yan, okay lang yan. Yan, para makawala to. Okay, so tama lang yan. Winning na to kasi lumaki naman ng pyesa. Tama yun. Dalawang pyesa na lamang. So, 2 bishops pa yan. So, completely winning na yan. Wala na. Sure win na to. Exchange mo na lang yung queen. Wala na. Ayan, para wala na siyang check-check. So, tanda mo pag lumaki yung pyesa. Nag-exchange ka lang. So, ito yung sasabi ko kaya napakahalaga ng puzzles. Tatlong beses na lumabas yung Greek kick sacrifice na mabilis na panalo, lumampas kasi so ito rin hanging piece, kaligtaan din libre to. So ayan, so ayan, so ito lumampas to, ito yung una, pwede mo na kainin, diba? So kanina pa lang pwede na may mas nauna pa. Ayan yung bumalik, diba? So ayan, pwede na. Ayan, ito nakita to, ito tama. Ayan, ito yung rook kain, tama. So yan, tatlong opportunity yung lumampas kasi sa puzzles lang, sa tactics lang. So, sa opening naman, principles, madali lang naman yan. Control the center. So, alam mo na. Tapos develop yung piece. Okay? So, develop yung piece, control the center, prevent mo siya makatalon dito. Mas priority yan. Kasi ito, hindi naman makakabante yan kagad. Kasi may pawn na. Unless tumira siya dito, abante na yan. Dito na. Diba? So, pero this one, ang talagang threat mo dyan is maunahan ka niya. So, mas mahigit to. Ayan, develop piece lang. Ito, dapat develop piece kasi hindi naman kailangan kagad. Wala naman pupush dito. Wala naman tatanong knight dito para i-threaten ka. So, dapat, ano lang siya. Dali lang. Chat. So, ayan, castle. Tapos yan, ito na information. Tama. The rest is tactics. Okay, so puzzle lang ng puzzle para hindi nakakalusot itong mga ganito. Pero ito, alam mo na information yan. Pag nangyari uli yan, alam mo na may sacrifice yan. Tanda mo, mag-work yan, yung knight nandito. Pag nandito yan, hindi pwede may sacrifice kasi makakatulong yung knight. Nangyari ito nandito, pag binishop check mo, tumira siya. Yan, binishop check mo. Pagkain, di ba? Pag tira mo rito, kung itong knight nandito, tatalon yan dito. Depensado na. Nag-work yan kasi wala dito yung knight. Okay? So, again, minsan naiirita sila. Ma-atras to. Tignan mo, pag nandito na yung rook, dito yung bishop, nandito yung knight, pwede mo na uli sacrifice yung kagad. Kasi sunod-sunod yung check. Wala siyang time mag-depensa. Pag kinahin niya na to, mati na. Dalawa ang mating square mo. Ito, tsaka ito. Dito, mati mo.
Hindi naman siya makaganyan kasi may knight. Pabayaan mo na yung mati pa. Okay. So, next game review. Kung ano, pag live, pwedeng guide kita pag pareho available.